Enriched in every way means God's provision is holistic. Ano po? Sabi ko nga, hindi ka lang basta pag pinagpala. At pinagpala ka, hindi sinasabi dito, materially lang. Hindi lang yung finances, hindi lang yung resources, hindi lang yung opportunities. Pinagpapala ka spiritually. Yung natanggap mong grace, yung natanggap mong salvation, yung natanggap mong peace, yung strength. Emotionally, you have been blessed. Yung joy, yung hope na nasa iyo ngayon. And practically, you have been blessed by your skills, by your talent, by your time, by your energy. Ano? Sabi nga, you will be blessed in every way. Hindi lang talaga doon sa monetary, ano? Hindi lang doon sa material na bagay. In every way of our lives, binibless tayo ng Diyos. And number 3, sabi dito, enrichment, yung sabi dito, enrichment is not limited to money. Some will enrich with compassion, ano? Kahit walang pera, pero maawain, mahabagin, at tumutulong pa rin, ano? Others with wisdom or with influence. Ang dami talaga ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin na kuminsan hindi natin nakikita, no? Kuminsan, nawawala na tayo ng pag-asa. I remember nga yung isang lalaki na sabi magpapakamatay na dahil dati siyang CEO, bumagsak yung kabuhayan, nawala ng trabaho and everything. Sabi niya, kailangan kong tapusin yung buhay ko, sabi niya. Lumapit siya sa isang pastor, sinabi niya yung problema niya. Sabi niya, ang tanong ng pastor, sabi sa kanya, may pamilya ka pa ba? Meron po. May mga anak ka? Meron po. May bahay ka? Meron po. May mga kaibigan ka? Meron po. Eh, sagana ka sa pagpapala. Bakit kukunin mo yung buhay mo? Sometimes tayo nakatuon lang doon sa money, ano? Pero kung titingnan mo yung blessing, unlimited talaga yung blessing ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni David, doon sa 1 Chronicles 29:14, nung mag-aalay sila ng mga bagay doon sa templo, ang sabi niya, everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Imagine yung isang hari, ina-acknowledge na yung lahat ng bagay galing sa Diyos. Yung isang hari na pwedeng magmalaki na, nasa akin na yung lahat. Na-achieve ko to dahil sa aking wisdom, sa aking talino, sa aking pamumuno. Pero sabi ni David, everything comes from you. Ibang klase, no? Kahit hari siya, in-acknowledge na yung nasa kanya, hindi niya pag-aari. At ang sabi niya, we have given you only what comes from your hand. Ibinabalik lang yung galing sa Diyos. Kung itong hari na to, nasasabi niyon, how much more tayo, ano? Na yung lahat ng galing sa Diyos, ibinabalik lang natin, ano? David recognized that God enriches us so that we cannot boast, but so that we can give. Ito yung kailangan natin. Hindi tayo pinagpapala para magmalaki, para magyabang, pero dapat pinagpapala tayo para magbigay, ano po. Sabi nga, naalala ko yung isang kwento about doon sa isang farmer na kung saan araw-araw nagdidilig siya ng halaman at may dalawa siyang dalawang bucket lagi niyang dala-dala. Eh sa pag-iikip niya, tumatapon yung isa, butas yung bucket na isa. Ano? Kaya't nag-report siya sa amo niya. Sabi niya, palitan na nga natin itong isang bucket na ito, butas naman, wala naman pakinabang. Sabi niya, alam mo ba na may pakinabang yung bucket na butas na yan? Sa araw-araw na paglalakad mo, alam mo ba, yung dinadaanan ng tulo ng tubig ng naglilik, nagtanim ako ng mga buto dyan, ng mga seed. Kaya araw-araw, nadidiligan mo yung mga buto na yon. At hindi mo alam,
araw-araw, dahan-dahang tumutubo yung mga dinidilig na yun. So out of that weakness, ang sinasabi dito, there could be a channel of blessing, kahit sa mga weaknesses natin, hindi natin nare-recognize na doon sa mga weaknesses natin, may mga blessing doon. Kuminsan lang talaga hindi natin nakikita, nagiging overwhelmed tayo na wala tayo nito, wala tayong ganon, wala tayong ganito, Na-overwhelmed tayo ng mga bagay na kung saan wala tayo. But kung lalawakan natin yung tingin natin, there is a lot to thank for in the Lord, Napakaraming bagay, Huwag lang nating ililimit yung sarili natin doon sa pagpapala ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang monetary yung pagpapala, In every aspect of your life, pinagpapala tayo ng Diyos. I remember nga yung isang pamilya na kung saan meron silang anak na special child, Natanda ko ito, parang nakwento ko na dito yun Itong mag-asawa, yung babae, isang nurse. At one time, nagkaroon ng overtime dahil ang daming pasyente doon sa ospital. So tinawagan niya yung kanyang asawa, na sunduin siya. Sunduin siya doon sa ospital. So sa madaling salita, yung mag-ama, pumunta sa ospital, sinundo yung asawang nurse. But pagdating nila doon sa ospital, hindi pa ready yung asawa dahil ang dami pang pasyente. So they wait on the lobby, They waited there on the lobby. Naghintay sila doon. Kasama yung kanyang special child na anak na lalaki. Pero nung nandun sila sa lobby, naramdaman ni tatay na naiihi siya. Sabi niya sa anak, diyan ka lang muna, iihi lang ako sandali. Huwag kang aalis diyan. Pagkatapos niyang umihi ni daddy, paglabas, wala doon yung bata. Wala doon yung bata doon sa lobby, naiwanan niya. Nakita niya nandun sa pinto, sa labas. At may kausap na isang pulubi, isang beggar, Yung special time, may kausap na isang pulubi. Kaya, dali-dali siyang lumabas. At pagdating na doon, nakita niya yung pulubi, umiiyak. Iyak ng iyak, talagang hagulgol yung pulubi. Kaya ang tanong agad ng tatay, ano yung ginawa ng anak ko sa iyo? Sabi niya, ano yung ginawa? Sabi, walang ginawa yung anak mo sa akin. Niyakap niya ako, sabi niya. And for the first time in my life, somebody hugs me. For the first time in my life. At tuwang-tuwa siya, iyak siya. Sabi niya, alam mo ba, sabi niya doon sa tatay, nag-design na akong magpakamatay talaga. Tonight, sabi niya. Dahil wala nang nagmamahal sa akin, wala na akong pag-asa. Pero dahil sa bata na to, yung special child, nasasabihin natin, it's a weakness para sa atin. Siya yung nagbigay ng buhay doon sa isang lalaki, sa isang beggar. So, sabi ko nga sa inyo, even in our own weaknesses, there could be a channel of blessing. Hindi lang natin nakikita yon, masyado lang tayo kuminsan nabubulag na wala tayo nito, bakit nagkaganito, bakit may sakit ako, bakit kulang ako nito. But kung lalawakan natin yung ating paningin, there is a plan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga, yung mga weakness na yon, pwedeng i-shape into blessing. And secondly, doon sa scripture natin, ang sabi dito, sabi, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. So that you can be generous on every occasion. Ang sabi dito, God enrichment enables kingdom generosity. You will be generous in every occasion. Kaya tayo pinagpala, hindi para huminto sa atin ang pagpapala, po? Hindi tayo pinagpala para lang tayo sumagana. Pero pinagpala tayo because we are stewards and not owners. Stewards tayo, tigapamahala. Dapat daluyan tayo ng pagpapala, channel of blessing.
Hindi tayo container na kung saan pagdating ng blessing, naandun lang sa container. Hindi na nare-release. We are a channel of blessing. Parang pipe na kung saan dumadaan sa atin yung pagpapala. Ano po? Sabi dito talaga, you should be generous on every occasion. Because sabi dito, number 1, generosity is the purpose behind the blessing. Kaya ka pinagpala para maging generous ka. Kaya ka pinagpala para maging pagpapala ka sa iba. Ano po? Dapat hindi hinto sa inyo yung pagpapala. Dahil nga, sabi dito, when God pours in, He expects us to pour out. Hindi pwedeng dating lang ng dating yung pagpapala, no? Tapos wala kang ginagawa, naging vessel ka lang. And sabi dito, secondly, on every occasion, calls for consistent generosity. On all occasion. Sabi, you can give when you have plenty, you can give when you have little, and you can give when God presents an opportunity to give. So, dapat lagi nandun sa puso mo yung pagbibigay, no? Pag nagbibigay ka, when you have plenty, sabi diyan, that is generosity from abundance. But pag nagbibigay ka, if you have little, that is generosity from faith. At kung may opportunity na nagbibigay ka, that is generosity from obedience. So, every aspect of your life, dapat talaga nagbibigay tayo, nagpapala tayo. Hindi tayo yung dapat maging greedy. Ano ba sa Tagalog yung greedy? Sakim. Ganid. Nalalalim ano? Sakim, ganid. Greedy. Pag greedy, yung greedy talagang yung ayaw mong madamot, yung medyo mababaw na term. So, sakim, madamot, to. Ang hirap pagka ganun ka, yung lagi kang sarado, no? Yung greedy ka. Alam mo ba, kung titingnan natin, the world is full of takers, ano? Yung gusto, kumabig lang, no? Yung kumuha lang, no? Kurakot daw, may kurakot pa. Nakita mo naman sa atin, no? Sa Pilipinas, bilyon-bilyon, ano? Ang balita na kung hindi natin alam kung totoo man o hindi. So, bilyon-bilyon ka na. Ayaw mo pang huminto sa pagkuha, no? Kaya ang sinasabi ko, yung mga greedy person, they will not be enough, ano? Hindi sila makukontento sa kung ano meron sila. Kasi nga, kuhan sila, no? Yung maramot. Pag nagtanong ka, panay-wala. Di ba? Wala na tayo, wala na. Samantalang, ang dami-dami na nilang blessing, ano? So, dapat, makontento tayo sa kung ano yung meron tayo, hindi dapat tayo maging greedy. At nakakatuwa naman, alam ko dito sa church, wala namang ganon, ano po? Amen? Amen. Walang greedy sa church. Dahil tayo ay lahat pinagpapala. So, dapat dito, sabi dito, generosity is a reflection of God's character, ano? It's a reflection of God's character. Kasi yung ating Panginoon, napaka-generous niyan. Kita mo yung bugtong na anak ibinigay sa atin. Sino po ba yung makaka-outgive sa Diyos? Kung ibinigay niya yung bugtong na anak niya, sabi niya, how much more na hindi ko ibinigay yung lahat ng bagay. So, wait lang kayo kung hindi pa dumadating. Wait lang, ano? Patience is a virtue, mga kapatid. Dahil habang nandun tayo sa waiting period, yun yung maganda, maraming ginagawa yung Diyos sa buhay natin, ano? Kasi sabi nga, yung pagpapala ng Diyos, yung kamay ng Diyos, mangyayari yun at the exact and right time, in His time. Ano po? Kung sabi natin, nagmamadali tayo, huwag tayong magmadali.
May time yung Diyos sa bawat bagay, ano? And number 4, ang sabi dito, generosity trains the heart. It breaks the chains of greed talaga, no? Sabi dito, na-train talaga yung heart natin pag generous tayo na maging katulad ng Diyos, yung character ng Diyos. Na nagtitiwala tayo for God's provision. Hindi tayo nagtitiwala doon sa sarili natin, ano? Kasi maraming beses talaga, lagi tayong nag-aalala. Ano ba yung labi ko sinabi? Marami tayong intenditis. Ano, yung mga 80s sa buhay, no? Marami tayong intenditis. So, ang dami nating iniisip, ano po? Pero kung tutusin, guaranteed naman yung pagpapala sa bawat isa. Pero may sikreto nga lang, di ba, sa mga bagay na. Kaya siguro kung minsan nagtatanong tayo, bakit hindi pa tayo napagpapala, ano? I remember itong Macedonian church, no? In 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Ang sabi po dito, and now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, pansinin niyo po in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty, welled up in rich generosity. Panay extreme, ano? For I testify that they give as much as they were able. Nagbigay sila higit pa sa makakaya nila. And even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing. Ano yung plead? Nagmamakaawa. Sabi, nagmamakaawa kay Paul. Paul, payagan mo na kaming magbigay. Ibang klase, ano? Out of extreme poverty, nagmamakaawa, sabi dito. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. Ibang klase, ano? Out of their extreme poverty. Hindi sinabing out of their poverty, ha? Extreme bottom, rock bottom. Extreme poverty. Kaya natin yan, mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, kaya natin gawin yung mga bagay na ito, no? If God touches your hearts, walang imposible. Yung puso mo magiging generous dahil ganon yung karakter ng Diyos. Ito mo yung Macedonian church, they were not rich financially, ano? But the good thing is, these Macedonian people, they were rich in faith, they were rich in love, they are rich in generosity. Sabi ko nga sa inyo, yung pagpapala ng Diyos, every aspect of your lives, hindi lang yung pera. Kaya kahit wala kang pera, pwede kang maging generous eh. Kasi pinagpala ka ng Diyos, yung puso mo doon sa pag-ibig. Pinalago niya yung pag-ibig sa'yo. Pinalago yung pananampalataya. Pinalago yung pagbibigay. So kahit wala ka, pwede kang magbigay. Kasi yun yung fruit of the Spirit, ano? Love, joy, peace, patience, pinapalago ng Diyos lahat yan. Every aspect of your lives. Kaya nga, nakakatawing isipin na ganun pala, hindi lang pala pera yung dapat kong tingnan pag pinagpapala ako ng Diyos. Kasi lagi tayong ganun eh, nasukatan ng pagpapala natin eh. Pag nahirap ka, hindi ka pinagpala. Pag siksik yung kayamanan mo eh, sabi, naiinggit pa nga yung iba. Sabi daw, banal, ang tawag doon, banal na inggit pa eh.
natutuwa na sa ating mga kapatid, maaaring sabihin natin, may mga mayayaman, parang may banal na inggit ka. Dahil ba siya pinagpapala? But alam nyo, in every aspect of your life, pagpapalain tayo ng Diyos. Ang sabi dito, sa pangatlo, doon sa text natin, your generosity will result in thanksgiving to God. Generosity produces worship and thanksgiving. Ito yung maganda dito, ano po? Yung pinagpala ka, naging pagpapala ka sa iba, at yung tinulungan mo, nagpasalamat sa Diyos. Na-honor ang Diyos dahil doon sa generosity mo. Iyan yung hinihintay ng Diyos. Ano ba yung reason bakit tayo nabubuhay dito? Our total reason for being here is to glorify God. At dahil sa generosity mo, nag-glorify ang Diyos. May tao na tinulungan ka at gin-glorify, pinasalamatan niya ang Diyos. It is good to know that someone praise and thank God, but it is better that to know that you are behind the reason for that praise. Nakakatuwa na nagpapasalamat ang isang tao, and the reason of that is ikaw yon, kaya siya nagpasalamat sa Diyos. Alam niyo yung blessing talaga ng Diyos, hindi dapat humihinto sa atin, ano? Your generosity will result in thanksgiving to God. Sabi nga dito, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So lahat ng ginagawa niyong mabuti at nakikita ng ibang tao, nag-glorify ang Diyos. Ang sabi dito, number 1, your generosity become someone's answered prayer. Ayan, ano? Pagtulong mo sa iba, napasalamatan ng Diyos dahil yung pala yung prayer nila, Panginoon. Salamat sa tao na ito na tumulong sa akin. Salamat, Panginoon, dininig mo yung aking panalangin. Generosity becomes someone answered prayer. Sabi dito, someone prays, you give, God is praise. So, naging bukas yung puso mo sa pagbibigay. Meron kang natulungan, ang Diyos napapurihan. Ang sabi dito, pangalawa, generosity redirects gratitude to God. Alam niyo po ba, kayo yung kamay ng Diyos dito sa lupa. Amen? Kayo yung ginagamit ng Diyos para maging kamay niya, para umabot sa marami. At yung gratitude, pag nagpasalamat sa iyo, pagkatapos magpasalamat sa iyo, nung tinulungan mo, magpapasalamat yan sa Diyos. Or magpapasalamat siya sa Diyos at magpapasalamat siya sa iyo. At yun ang main focus natin yung mapapurihan ng Diyos. And through our generosity, napapapurihan ng Diyos. Sabi nga, tayo yung nagiging kamay ng Diyos dito sa lupa. Nakikita yung Diyos sa buhay natin at naniniwala sila na buhay ang Diyos. Kasi ginamit ka at ikaw yung naging kamay ng Diyos. And number 3, sabi dito, generosity is strengthened the faith of others. Totoo po ito, ano po? Dahil yung isa nanalangin, sinagot yung kanilang panalangin, nagpasalamat sa Diyos, at tumibay ang kanilang pananampalataya. Ano? Ito yung kailangan talaga natin, ano? Patibayin natin yung pananampalataya ng bawat isa. When God uses people, ano, pinapatibay nila yung pananampalataya ng mga natutulungan nila. At nire-remind yung mga tao na yon that God provides. Yung nire-remind sa mga tao na natutulungan natin, nare-remind sila na hindi ako iniiwan ng Diyos. Hindi niyo namamalayan na papapurihan ng Diyos
doon sa ginagawa nyo sa maraming tao. Ano po? Kaya nga po kung titingnan talaga natin, yung pagiging generous natin dapat hindi talaga humihinto yan. Ano po? Because sabi dito, generosity expands worship beyond your life. Ito po yung kailangan talaga na ma-achieve natin. Yung worship para sa Panginoon. Maaaring may mga natutulungan ka na hindi mo pa nakikita, no? Lalo sa mga mission, ano? Nagbibigay tayo sa mission. Naabot natin yung mga tao sa mission. At may mga naligtas dahil doon sa mga pinadala nating pera doon sa OMG, no? At isang araw, laharap tayo sa Diyos. At makikita natin yung mga tao na yon. Sasabihin kay Lord, salamat po sa tao na yon. Naabot ako ng mission at nakakilala ako sa inyo. So, lahat, bawat area ng buhay natin, kung nagiging generous tayo, pinagpapala at napapapurihan ng Diyos. Kaya nga kung titingnan natin, yung buhay ng bawat isa ay nakalaan para sa pagpapala sa iba, no? Talagang makikita natin na yung pagpapala ng Diyos, lagi sa bawat isa, no? Ito yung pinakamaganda dito, yung, tingnan nyo to, yung cycle of generosity. Yung cycle, the kingdom cycle of generosity, ano? Ito yung 2 Corinthians 9:11. Yan po yung, sabi doon sa 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way. So God pours into you. Then, sabi dito, so that you can be generous on every occasion. So, you pour into others, nagbigay ka, tumulong ka sa iba. And then, sabi dito, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Other force gratitude towards God, no? Napapurihan ng Diyos. Dahil doon sa iyong pagbibigay, so na-honor ng Diyos, napapurihan ng Diyos, magbubuhos na naman ulit ang Diyos ng pagpapala, pours into you again. Pagpapala na naman. Then, magbibigay ka na naman. Magiging generous ka na naman, tutulong ka na naman, mapapapurihan na naman ang Diyos. Mapapasalamatan na naman ang Diyos. At babalik na naman sa magbibigay na naman. This is 2 Corinthians 9:11. What if nagpala ang Diyos, God pours into you, at huminto na doon. Huminto na yung pagpapala sa iyo. Hindi ka na tumulong, hindi ka na nagbigay, hindi ka na nagbigay sa mission, hindi ka na nag-tithes, hindi ka na nag-offering. May mga taong lumapit sa iyo, hindi mo tinulungan. Huminto sa iyo yung blessing. So, hindi babalik sa iyo. Walang God pours into you kasi huminto na doon eh. Pero sabi ng 2 Corinthians 9:11, so that you can be generous, kaya ka pinagpala para maging pagpapala ka. So, iikot ulit yan. At pag napagpala mo yung iba, magpapasalamat sa Diyos yan. At pag nagpasalamat sa Diyos, ma-honor ang Diyos, matutuwa ang Diyos, at pagpapalaing ka na naman. We need to be generous, mga kapatid. Ano po? Para yung cycle hindi na break. Kasi tuloy-tuloy lang yan. Habang nagbibigay ka, tuloy-tuloy. Sabi nga, you cannot outgive God. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi mo matatalo sa bigayan ang Diyos. Pag nagpala siya, iikot yan, pagpapala, patuloy na pagpapala. Kaya ito dapat natin gawin yung application, how to walk in generosity. Ang sabi dito, number 1, is recognize and celebrate God's blessing daily. Recognize and celebrate God's blessing daily, ano? Yung bawat papala, everyday is galing sa Diyos, ano po? The more you recognize God's blessing, the more willing you become to share.
Kasi pag inacknowledge mo na yung dumadating sa'yo ay galing sa Diyos at hindi mo sa sariling kakayanan, it's very easy na magbigay. Ano po? Kasi kung minsan, sabi nga, minsan nagkasama yung isang atheist tsaka yung isang Kristiyano sa isang restaurant. At bago kumain yung Kristiyano, nag-pray muna. Pagkatapos niya mag-pray, sabi ng atheist, bakit ka nagpe-pray? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa blessing. Bakit ka nagpapasalamat? Pinagtrabahuhan mo yan. Yung pera na ginamit mo, ikaw nagpakahirap. Bakit nagpapasalamat ka sa Diyos? Sabi, ba't di ka magpapasalamat? Dahil yung strength, yung skill na ginagamit ko sa pagtatrabaho galing sa Diyos. Hindi galing sa atin, ano? Yung paggising natin sa umaga, ano? Isang malaking blessing na. At pagkatapos noon, tuloy-tuloy na yung blessing. May pagkain ka sa almusal, ano? Pagbukas mo ng gripo, may tutulong tubig, meron kang sabon, meron kang toothpaste and everything. Meron kang sasakyan, kung wala man, may pamasahe ka, makakarating ka dito, malakas yung katawan mo, and everything, ano? Sama-sama tayo ngayon nagpupuri sa Kanya. So, recognize and celebrate God's blessing daily. And number 2, keep your hands open before God. Laging bukas yung ating mga palad, ano? Hindi tayo baksidor, tayo ay karatista. Huwag natin kakalimutan yan, ha? Taken from courtesy of Ate Jubes, ha? Hindi tayo buksingero, hindi tayo baksidor, tayo ay karatista. So we open our hands so that we can release and receive. Nagre-release tayo at nagre-receive. Hindi ka pwedeng sumalo ng biyaya na nakaganito. Kailangan nakabukas yung palad para sumalo ng biyaya. Kaya dapat laging bukas yung palad natin. Ano po? Kailangan lagi tayong karatista. And number 3, sabi dito, practice intentional generosity. You should set aside resources to bless others. Talagang pinaghahandaan niyo yung pagpapala sa iba. Ito para doon sa mga pagpapalain ko. Hindi yung para sa sarili lang natin. Hindi yung lagi nating iniisip, tumanggap na lang ng tanggap, kumuha na lang ng kumuha. Hindi yun. Ang kailangan natin, maging blessing, mapagpala, maging pagpapala sa iba. We should support the church. We should support the mission. We should support the people in need. Ito yung kailangan natin. Maging rhythm na ng buhay natin to. Maging parang paghinga mo na siya, yung generosity. Hindi yung by event lang. Pag naramdaman mo lang na parang ayoko naman, yung bang pakiramdam mo, hindi ko siya bibigyan. Dapat all throughout yung puso natin is generous. Ano? And number 4, and the last, ang sabi dito, ask God to use you as a channel of blessing. You should be a channel of blessing. Sabi nga, hindi ka container lang na pagdating ng blessing, tapon doon lang, inipon mo na lang ng inipon sa sarili mo yung blessing at hindi na tumuloy. You should be channel. Ikaw yung, ano yung channel? Yung para bang alulod. Alulod, di ba? Alulod. Daluyong, channel. Daluyan. So, daluyan. So, ikaw yung channel. Ikaw yung dinadaanan ng blessing, ano? So, offer what you have. Sabi nga, yung prayer natin daily, dapat ganito, Lord, let someone thank you because of me today. Sana may magpasalamat naman sa Diyos dahil sa atin, ano po. Ito yung blessing, napakalaking blessing. Sabi ko nga sa inyo, it's good to see that someone praise and thank God. But it is better to know that yung praise na yon because of you. Kaya dapat yung puso natin, yung buhay natin, dapat laging maging generous. Ano po? Lagi tayong nagiging pagpapala sa iba, nagiging pagpapala sa lahat. So ito yung buhay natin, ano? Laging nating titingnan kung paano natin mapagpapala yung marami, kung paano tayo aabot sa marami. Because yung blessing na yan ay paulit-ulit na iikot, babalik katulad nung
cycle of that kingdom generosity, that cycle of blessing. Walang hinto yan. Kung minsan nagtataka kayo, bakit kaya hindi pa ako pinagpapala ng Diyos? Baka ito na yung sagot. Kaya tayo hindi pa mapagpala dahil hindi tayo generous. Kaya nga, kung titingnan natin, wag nating laging maging greed tayo doon sa yung meron tayo. Sabi ko nga, yung bukas natin, hindi naman guaranteed kung buhay pa tayo Bakit pipilitin natin na ipunin yung maraming bagay? Pwede namang magplano, mag-ipon, pero pag may nakakailangan, mission, yung sa mga OMG and everything sa church, bakit hindi natin luwagan yung kamay natin? Dahil pagkatapos nga ng araw nito, sabi ko nga sa inyo, our life is not guaranteed kung buhay pa tayo the following day. So dapat maging pagpapala tayo. Magsitayo po tayo. So as we close, sabi ko nga, I want to bring back again yung puso ni Paul din sa message na to. Basahin ko ulit sa inyo yung verse. Sabi dito, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ano po? This verse is not just about money. This verse is about purpose, it's about identity, it's about worship. Ito yung sinasabi ng message na ito. Ang sabi dito, God enriches you. Bakit daw po? Not to increase your comfort, but to increase your capacity to bless. Ano po? Kaya ka pinagpala ng Diyos, hindi lang dahil para maging komportable yung buhay mo. Kaya ka pinagpala ng Diyos for you to increase the capacity to bless. Every dirham na nasa iyo, and every prayer, every act of kindness, every offering, God turns it into thanksgiving, God turns it into worship, and God turns it on an eternal impact. Ang lagi ko nga sinasabi, what you are going to do here on earth will echo to eternity. Lahat ng ginagawa mo dito sa lupa, nakakarating yan sa langit. So dapat ihanda natin yung ating mga sarili. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung buhay natin ay katulad dapat ng Diyos. God is raising up people who embody His heart. A church that gives, a church that bless, a church that worship through generosity. At tandaan po natin to, remember this one. Where generosity flows, thanksgiving grows. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. We are very thankful, Lord God, na yung puso namin, yung aming spirit ay kinausap mo, God. Thank you for the message, oh God. Kung meron kaming pagkukulang, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon. Let our lives be generous enough that somebody will praise you, God. Tulungan mo kami, Panginoon, na in every opportunity na magiging generous kami at makakatulong kami, gamitin mo kami, Panginoon. Tulungan mo na yung maging buhay namin ay katulad ng sa iyo, Panginoon, with a generous heart. Naniniwala kami, Panginoon, na yung lahat na narito, Panginoon, ay kinausap mo. And we are praying, oh God, we are looking forward sa mga tao na kung saan gagamitin mo, Panginoon, para umabot pa sa mas marami, O God. Narito kami sa iyong harapan ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba at iniaalay
kung ano yung meron kami. Yung aming puso, yung aming buhay, in every material blessing na nasa amin, iniaalay namin ito sa iyo, God. Katulad ng Macedonian Church, oh God, out of their poverty, nagbigay sila. Magagawa din namin ito, Panginoon, sa biyaya at pagpapala mo. Lord, we are very thankful sa bawat blessing mo, Panginoon. Maraming salamat that you bless us in every area of our lives, oh God. And we are very thankful, oh Lord, na hindi ka nagkukulang sa aming buhay. Yung biyaya mo ay higit pa sa sapat, Panginoon. At kami ay nagpapasalamat dahil kailan di ka nagkulang, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.